I have chosen and consecrated this house, says the Lord, that my name may be there forever. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we remember or we celebrate the feast of the dedication of the Lateran Church. Ito yung basilica dun sa Rome. At this signifies the unity of the church. Kaya naman, we all celebrate this sa buong mundo. And sa gospel natin for today, we are being reminded, nagalit si Jesus kasi doon sa simbahan, doon sa templo, ang ginawa ng mga tao, parang marketplace na yon. Remember, our God is a God of order. And our God wants peace. So kapag ka nagdadasal ang mga tao doon sa templo at maingay, maraming may barter doon, merong kung ano-anong selling na ginagawa, nawawala ang solemnity o yung mga tao na nagme-meditate, nawawala ang concentration nila. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na magulo sa simbahan. Yun ang dahilan. Ito ay paliwanag ko din doon sa merong mga anak na maliliit na nagsisimba sila, tapos na-offend sila kapag yung pare ayaw ng merong maingay sa simbahan tapos pinalalabas. Although yung mga ibang pari naman, flexible sila, si Jesus nga, he allows children to come to him, di ba? Medyo sided ako dyan kasi okay lang sa akin na nandyan ang mga bata. Hindi ako nade-distract. Hindi ko lang alam yung mga ibang matatanda. Although matanda na rin ako, well, I do not know that. Pero katulad nga ng sinabi sa homily ni Father, yung nagalit si Jesus dahil doon sa barter, doon sa church, maraming kumikita ng hindi tama. Dahil daw, bago ka makapasok doon sa templo, kailangan i-exchange, may money changer pa eh. Hindi daw tinatanggap yung iba't ibang currency. Yun ang sinabi ni Padre kanina. Kaya merong kumikita, mas malaki ang kita, 10 times. Kaya nagalit si Jesus. Kasi hindi gusto ni Jesus na pinagkakataan na masyadong malaki. Yung, alam niyo ba, yung corruption. Ganon din yung meron silang daladalang mga i-offer nila na mga animals. Tapos may inspector kasi dapat it should be unblemished. Pero i-reject nila yung mga dala ng mga tao. Tapos merong binibenta doon sa loob. Ngayon, ang presyo nun, 10 times than the original. So, nagalit si Jesus doon kasi sinasamantala ng mga tao doon sa templo yung mga taong nagsisimba. Yun ang dahilan kung ba't nagalit si Jesus. Kasi remember, our God is a God of order. He's a God of love. So kung pinagsasamantalahan mo yung mga kapatid mo na nananampalataya, hindi yun maganda. So it's not about maingay kasi may mga batang maliliit. No, it's not that. It's about kung paano corruption ang nangyayari doon sa mga alam na natin yung mga nakaupo doon sa templo. Now, ano ang reminder sa atin? Ayaw ni Lord ng magulo, ayaw ni Lord ng mapagsamantalang mga tao, at ayaw ni Lord na we are gaining more than we can have. Ibig sabihin, yes, pwede kang kumita, merong allowable lang, di ba? Huwag naman to the point na sobrang maghirap naman yung kapwa mo. Pero that is just one part of the story. Kasi I would like to dwell doon sa second reading now. As a lector, masyado akong na-touch dito sa second reading. Allow me to read a portion of this reading. Did you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For the temple of God, which you are, is holy. Nakasaad pa dito, we are the building. We are God's building. And tayo talaga yung templo ng Holy Spirit. So, napakaganda, di ba? That portion of for the temple of God, which you are, is holy. Banal ka, kapatid. You and I, tayo ay banal. God declared us so. Kaya nga naman, nakakalungkot kapag may mga taong indifferent, walang pakialam. Ito ngang symbolism ng Basilica, yung Lateran Church, ito nga ay simbolo ng unity. Naalala ko, during our operations review, ang prayer ko doon, o ang theme ko doon, naglagay ako, arte-arte, no? Naglagay ako ng theme. Gusto ko kasi teamwork. Tapos meron akong quotation about teamwork. Team, we work as a team. Not only in working, but as a team sa puso. Tayo, kapit basic tayo para mapagtagumpayan natin ang ating task sa ating workplace. Sabi, may nag-comment, bakit? Totoo ba to? Well, I will not delve on the details, pero this is my prayer na ang team namin will be a real team. Yung team sa pamilya, Cruz family is a real team. Yung team natin sa community will be a real team. Kahit nga sa husband and wife, that we will be a real team. Sana, dun din sa aming opisina, we will be a real team. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon, kapit-bisig tayo. Sanggang dikit tayo, sama-sama together sa goal na napakaganda. Hindi yung wala kang pakialam, hindi ka nakikibahagi. Meron akong pinaghuhugutan. Ang prayer ko lang na sana lahat tayo ay magkaisa. Kasi yun nga ang synod on synodality. Sama-sama, walang iwanan, walang iniiwan, at walang iniitsapwera. Remember, our celebration, the feast of the dedication of the Lateran Church, symbolizes unity. And we are the temple of God. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Lord God, please instill in us the love that we need to share to our dear brothers and sisters. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless us all.